Ang ganda dito pag hapon na. Ang ganda ng pwesto natin. Ang lamig. Hello, may tao ba dyan? Perfect. Parang ice cream pala to. Ang ating pagkain ngayon. Op, malalaglag. Op. Guys, masaya akong ibalita sa inyo na meron na tayong bagong motor na pang-camping. Meet our new adventure scooter, ang Zontes 400G kulay black. Etong motor natin is brand new natin kinuha at sa ngayon wala pa naman akong pinalitan sa kanya. Meron lang akong mga idinagdag na accessories. Ang una kong nilagay is itong bag sa kanyang manibela para mas madali akong makapag-abot ng pera, RFID card, ID, cellphone, charger, at makakapag-navigate pa ako through Google Map. Tapos ilalagay ko siya dito sa kanyang transparent plastic cover. Kilala ang Zontes 400G sa napakalaki nilang storage compartment. Pero syempre, tayo ay nagka-camping so dapat marami pa rin tayong madadala. Kaya naglagay pa rin ako ng aluminum top box. Kagaya ng dati, sa side din siya binubuksan. Para kapag nilagay ko dito yung napakalaking bag ko, is hindi tatamaan yung takip dahil pag ganyan siya, imbis na pag ganon. Tsaka kapag bababa ka ng motor, hindi mo na kailangan pumunta dito sa likod. Kasi from here, dito ka na lang pupunta para mabuksan mo yung storage mo sa likod. Dahil motor lang ang dala natin, kaya ganito lang kadami yung madadala nating mga gamit. Ito yung bag na madalas nating dinadala. Kahit anong klaseng motor, hindi ko inaalis yung mga ibang gamit para wala akong makalimutan. Ito naman yung iba pa, yung maliliit, yung mga gadget, pangluto, inumin, tapos yung pang-charge natin, Bluetooth, drone, higaan, at yung isa pang bag na pinapatong natin sa top box. 28 liters lang yung ating aluminum top box, kaya maglalagay pa rin ako ng Immortal bag sa taas niya. Merong nagtanong sa akin bakit hindi na lang daw 45 liters yung binili kong top box. Ako kasi mas gusto ko yung meron siyang separator. At least nahahati yung dalawang klaseng gamit natin at hindi sila nagdadaganan or hindi sila naggagasgasan. Kaya dito yung mga lutuan natin at dito naman yung mga gadget kasi mas kailangan na mas matibay yung kanilang lagayan para hindi sila mabasag, hindi sila mabasa at maggasgasan. O, diba? All black. Ngayong ready na, nakalagay na lahat ng gamit, pwede na tayong mag-ride. Alright, nakapag-ride din sa wakas. Nakakamiss din kapag matagal akong hindi nag-ride. Ang likod ko sa kalsada kaya chill. Ngayon ay pupunta ulit tayo sa palengke, sa suki natin para makabili ng ating pyesa para sa ating kakainin ngayong gabi. At ngayon, ang motor natin ay nasa 720 kilometers na kasi binrake in ko siya bago ko siya isabak sa pagka-camping kasi alam mo yun naman, medyo mabigat yung dala natin kaya dadagdag siya sa hirap ng pagpapaandar ng makina kasi 'di ba? Alam mo yun, parang dalawa na yung sakay niya ngayon. At binalik ko ulit ang aking Celeste Carbon helmet kasi talagang mas magaan nga ito kumpara dun sa mga ibang helmet ng Geely. At ang ganda, nakikita
ng sarili ko. Kasi lahat black. So, black yung helmet, black yung jacket, black yung pantalon, medyo black yung sapatos. Kasi tignan nyo naman, puro alikabok, nagmukha ng putik. Ngayon, sinadya ko talagang iwambar lang itong motor para makita natin ngayon kung magkano ang full tank. Kasi alam nyo naman, sa panahon ngayon, sobrang mahal ng gasolina at diesel. Grabe. Kapag nagpakarga ka ng 500 pesos dati sa big bike, halos mapuno na, no? Pero ngayon, ang 500 pesos, kakarampot lang madadagdag sa bar dito sa fuel gauge. Ngayon, mukhang wala yatang gas station dito eh. So, after ko na lang mamalengke, doon tayo magpagas. Matipid naman tong Zontes. Kita nyo? Gusto ko lang laging i-explain sa inyo na napaka-practical talaga ng motor na to. Sa ginagawa ko ngayon, yung pagka-camping, lumuluwas ng malayo, lalo tiga Luzon ako kasi nakakadaan siya ng expressway. At lalo na, dual purpose din siya. I mean, pwede siya sa highway, di ba? At pwede siya sa light off-roading dahil nga dun sa high ground clearance niya, and then all-terrain tires or dual sport yung kanyang gulong. Pwede naman yung ibang scooter, oo, pero yung height kasi nung motor minsan kasi nasayad dyan. Kapag mababa, ito kasi ang taas. Ito madalas yung nakikita ito. Dito ako kasi drive-thru. Siguro ilalagpas ko ng konti, hindi ko nakikita yung motor dito. Dito tayo. Yan. Hop. Hello po. Sopas po ngayong araw. Pang isang tao lang po. 1/4 lang. Opo, 1/4. Bawang sibuyas, ham, corn and carrots. Ay, alang corn pala. Ice slice po. Okay. Butter. Butter, sir, yung kalate, no? Opo. Chicken breast. Ano lang po? Isang chicken breast lang po. Opo. Carrots, macaroni, hotdog po. Chicken hotdog po. Evaporated milk, repolyo po. Quarter leg po ng manok, tapos isang malaking mantika po. Wala po yung nakapak lang po. Yung nasa pack. Nasa pak. 20. Ayo nga pala, pang-burger ma'am, paprika, garlic powder. Tinapay wala pa kayo dyan naman. At saka kamatis po pala, bunting na makalimutan. Burger nga pala. Ay, may lettuce po kayo. Pipino na lang po, sige. Ayo nga pala ma'am, mayonnaise pala. Ano ba kaibahan ng lettuce sa repolyo ma'am? Ba't parehong itsura? Ay, ano kasi, sir, mahabang, lettuce. Kasi yung nakaraan nilagay ko repolyo eh. Yeah, isa lang po. Apo. Ma'am, nagtitinda pala kayo ng buro, no? Oo, sir. Next time, pretong tilapia tapos buro na ma'am. To buro. Sa Kapampangan, tagilo. Ano pa kaya ang kulang ko? Wala na, di ba? Paprika, mayonnaise, mustard, ketchup, di ba? Okay na yun. Ma'am, meron kang melted cheese, ma'am. Quick melt. Ayun, ito. Ito pala. Ito yung natutunaw na, ma'am. Wala akong pera, ma'am. Yan, thank you, ma'am. Nice one. Okay, kuha tayong pambayad. Diba? Ganyan ang maganda pag mayroon kang suki. Hindi ka iba sa kanila pagdating mo. Diba? Banat ka agad. Diba? Hindi sila nagdududa or what. Magkano po? Malino dati. Nintay ko muna yung discount. May discount tayo eh. Kaya sige 900 na lang. Sayang 100 sana yung kay ma'am. Sige ma'am, okay na po yan. Thank you ma'am. Next time po ulit. Thank you po. Thank you po. Ang laki ng repolyo. Yan. Yun ang kinagandahan ng Zontes, may sabitan. Ito na lang. Alright. Opo. Sir, thank you po. Ingat. Ano bang kulang ko? Prutas na lang, no? Yung campsite kasi na pupuntahan natin ngayon ay naghanda sila ng pagkain para sa dinner. So, ang mangyayari, marami akong pagkain mamayang gabi. Kasi inaabangan ako nung may-ari ng campsite dahil tayo ngayon ay invited lamang. Masarap kasing puntahan yung mga campsite na in-invite ka dahil siyempre alam nyo naman bilang suporta din tsaka para ma-boost din kahit papaano yung campsite nila, di ba? Hindi naman ako sikat pero at siguro sa ilang maliit na porsyento kahit papaano may nakadiscover dun sa camping site nila. Ang dami kasing camping site dito sa Luzon, so kailangan discover natin sila. Kailangan meron tayong prutas eh. Pwedeng ano lang sir, 4. Ito lang maliit lang para madaling dalhin sir. Tapos longgan, favorite. Nakakatakot nito. Pag nagpagarga ako, umabot ng 3,000. Wala na akong pera. 5,000 lang yung dala ko eh. Kasya pa yan. Oh. So hindi ko kasi may lalagay dito dahil puno na. O diba? Sip yung pagkain dito. Eto, dito tayo sa Petron. Full tank sir, premium.
premium doon. Kapag premium sir, orange nga pala no. Nakakalito rin no kasi usually red, di ba? 81.30 yung gas dito. So kung 10 liters ang pumasok, 800 pesos. Para tayong nagro-rolleta nito. Ayun ang 10 liters. Lumagpas pa ng 10 liters. 11 liters. Sige, sagad natin para makita natin kung magkano talaga ang pinakapuno. Grabe, hindi pa humihinto. Ayun, malapit na. Magkano? 1,196. Grabe yung gas ngayon, sir, no? Tingnan nyo. Puno. Ito na yung loob ng SBMA. Dito, mahigpit, pinapairal yung batas trapiko. Lalo na sa speeding, 40 lang dito. Or depende sa signage. Saka hindi tayo pwedeng singit lang ng singit dito. Ayun, dito tayo. Mahirap na. Dito, 50 lang yung takbo. Dahil hindi naman ako araw-araw dumadaan dito, kailangan talaga nating sumunod, no? Kasi bawat kanto, may mga enforcer dito. Tingnan nyo yung naka-best na yun, no? Hindi natin sure, pero malamang may violation din yan. Tsaka mabagal lang ng takbo ng mga sasakyan. Pare-pareho lang 50, ganun. Meron pang mas matindi. Dito, 40 lang. Tignan nyo. Alam nyo kung saan nakapwesto yung mga namimitik ng overspeeding dito. Lalo dito, 40 lang yung takbo. Mapapansin niyo, nasa ilalim siya ng puno. At ang pwesto nila dito sa may bisikleta na nakasandal dyan sa puno. Ayan, madalas sila dyan. So doon pa lang, mapipitikan ka na 1 kilometer range. Kaya ingat lang kayo. Kung ayaw nyong ma-penalty, mahal na ang gasolina, mahal na ang toll gate, na penalty ka pa. Dito muna ako magsa-search. Kunyari kakain tayo. Ang isa-search natin ngayon is Perea Farm. Ito sa Google Map. Start natin and then ilalagay natin yan dito. Tapos ayan. Diba? Naka-satellite mode pa yung aking mapa pero okay lang yan. Maliwanag naman yung blue. So papasok tayo dito sa bypass kasi mas mabilis dito dahil marami kasing elements dito sa highway. May eskwela, alam niya. Tagal-tagal dito kung hindi nakadaan dito. Kumpara dun sa isang Zontes 400 na ginagamit ko, mas malambot yung pagkaka-tune sa rear suspension nito. Tapos dagdag mo pa, syempre nilagay na yung mga gamit. Ang lambot niya ngayon, malambot yung kaldag niya. Nakakalimutan ko kasi na pwede palang i-adjust nga pala yung suspension nito sa likod. Yung damping at saka yung preload. Okay, kaste. Long time no see. Camper ba no? May 4x4 pala nun. Ito na yung public market ng Caste. So ngayon, meron tayong bagong ruta na papasukin. At mukhang ito na yon. Sa barangay San Agustin. Meron din sa amin yan. San Fernando, San Agustin. Okay, bago sa paningin ko to. First time kong makakadaan dito. Malapit na lang tayo. Kaya nagustuhan ko rin yung campsite na to. Dahil syempre, first time natin gagamitin yung bike. Alam mo yung feeling na may first time pa rin eh. So, hindi pa siya subok. So, tamang-tama, ito, malapit lang. Kung ano man mangyari, di ba? Hindi sobrang layo ng babalikan mo. So far, okay naman yung motor. Puro gas-gas lang naman eh. Wala namang cambio to. So, wala masyadong naluluma ba. Although marami siyang parts na posibleng masira, lalo sa panggilid. Pero yung mga ginagalaw mo, throttle lang eh, di ba? Pasok tayo sa barangay Nagbayan. Overtake lang tayo sa dalawang truck. Ayun lang. May iniwasan. Ano to? Liligo na siya. Tatabi. Pakunti ng pakunti yung bahay. Ayun ang maganda. Bilang campsite. Ayun o. Pabukid na siya. Ayun o. Nakaw, lagot. 1 bar na lang ang signal kaya ayaw mag-load ng messenger. Pero ayon dito sa mapa, kakaliwa tayo, papunta doon, then doon na malapit yung campsite. Ang napansin ko wala silang signage, no? Mukhang bago lang tong campsite na ito. Ito yung itsura ng road, papunta sa kanila. Mali yung sinabi ko. Tago ito. O may bahay dito sa kaliwa. Mabuti na lang tinatahimik yung motor ko. Asa na tayo? Ba't walang signage dito? Private property na to. Naku, mahirapan ako nito. Bakit kasi wala silang signage? Sa kabila daw. Baka akala niya sa Sierra Montana ako pupunta. Yung daan, sir? Sige ba, thank you. Ito yung daan. Nakalimutan ko na yung pangalan ng campsite. Itatanong ko sana. Dito pala yung entrance nila. Okay, mukhang ito na yung campsite eh, no? Hello po. Yeah. Medyo mainit lang dito pero malakas naman yung hangin. Tapos papunta dito. So yung temperature ng hangin na dumadaan sa akin is ayun, medyo malamig naman. So yung init is nanggagaling mismo sa liwanag ng araw. Kaya kailangan nating itayo ng mabilisan yung canopy para meron tayong lilim. So ang gagawin ko, nakaharap doon yung tent natin para pag pinwesto ko doon yung camera, kita sa likod ko
yung mga bundok ng Zambales, di ba? Para makabawas ng konti sa liwanag or sikat ng araw. Suotin na natin yung cap kahit luma na. Para hindi tayo masilaw, suot na agad natin yung shades. Dumating nga pala ako dito mga alas 4 na ng hapon. Tama-tama lang kasi wala masyadong puno dito. So, sakto lang, di ba? Tapos tanggal ng jacket para makakilos ng mabilis. Ngayon, ito ay ibababa na natin para gumaan yung motor tsaka para madaling buksan yung upuan. Yeah. So, itong campsite pala na to ay sa ngayon ay private pa lang pala. Hindi pa siya open for public. Pero soon, bubukas nila para yung mga nakapanood sa akin ay pwedeng pumunta. Siguro, after this video, pag nasabi na natin kung ano yung mga things to improve at kung ano yung reaction natin sa campsite nila, di ba? Mas i-apply nila ngayon sa mga susunod na araw para pag meron ng magka-camping dito, ready na yung campsite. Unahin ko yung canopy. Meron akong hindi nadala. Alam niyo kung ano? Naiwan sa KTM. Yung mga pegs na iwan ko. Problema to. Yari. So, ang mangyayari, wala tayong canopy. Kasi hindi natin maitatayo yung canopy. Ngayon, may naisip ako. Dala ko naman yung tent ko eh. Pwedeng ang gagawin natin, eto na lang yung canopy natin. Dito natin ilalagay yung tent. Kasi sayang naman to eh. Dito na rin ako magluluto. Tignan nyo. Di ba? Andyan yung tent ko. Tapos sa likod ko yung table and chairs. And then, merong lababo. Kung meron lang akong dalang do, pwede rin tayo gumawa ng pizza. Dito na lang. So, imumove ko na lang yung lamesa. Ipaalam lang natin sa mayari. Ito, nakapagpaalam na tayo. Lamp pala to. Ang bigat pala ng lamesa na to. Solid! Hayya! Yan. Tanggalin na natin dito yung electric fan kasi sabi naman ng may-ari mahangin daw dito tsaka malamig pag gabi. Tapos, wala pang lamok. Oo nga pala, kanina, habang nandito yung may-ari, pinagluto niya tayo ng pang-dinner. Pero huwag kayong mag-alala, mamaya magluluto pa rin tayo. So, pinagluto niya ako ng sinigang na hipon. Ayan, sa paloyok niya niluto. Grabe. Sarap ng amoy. Tapos, nag-iwan din siya ng, ano kaya to? Hindi ko sure eh. Parang kamuting kahoy na minatamis. Tapos, hindi ko alam kung anong luto to. Basta, parang niluto ko na to dati, di ba? Parang, yun dati. Basta. Tapos, pusit. Tama? Pusit. Ayan, pusit. Itim kasi yung ink. Alright, mamaya ka sa akin. Ano to? May gamot. Ano to? Para saan to? Siguro pag sumakit yung tiyan. Okay, mamaya. So, nilagay niya sa planggana at may tubig dahil malanggam daw dito. Tapos, pinagluto na tayo ng kanin. Nice! Solid to. Solid experience. Kasi, para tayong nagbakasyon sa resort eh, no? Tapos, yung mga designs dito, mala US yung vibe. Yung pintuan, tingnan nyo, oh. Yung mga bintana, di ba? Yung setup, di ba? Ganun yung bahay sa US, di ba? Ngayon, dahil dito naman tayo mag-i-stay, ilalapit ko yung motor ko ngayon. Medyo mabigat to eh. Papaandarin ko na lang. Hayya! Yan. Siguro mas maganda. Center stand. Yeah! Okay. Sinasabi ko na nga ba eh, pagka may bago na naman sa gagawin natin, may makakalimutan eh. Yung pegs pa. Posible ka makapagtayo ng canopy without pegs. So ibabalik natin ngayon to. Wala. E di, itatayo natin is yung aking hilgaan na elevated. Abracadabra. Jack Daniels. Ayan, hindi na nakakasilaw. Pwede na magtanggal ng shades.
Grabe, tahimik dito. Mga ibon lang yung naririnig mo. May naisip akong diskarte dito eh. Dahil kabilaan naman yung bukasan ng pinto ng tent ko. Ipapahalang ko na lang siyang ganyan. Yan. Para pwede ako lumabas dyan. Pwede ako lumabas dito sa kabila. Ito na yung tulugan. Sa harapan, nabubuksan. At pagdating sa likod, pwede tayo lumusot sa kabila. Di ba? Pero syempre, para meron tayong privacy, lalagyan pa rin natin ng cover. At ang maganda naman sa outer cover niya, dalawa din yung bukasan ng kumbaga pinto. So, yun. Tsaka para pag, halimbawa umaga na, ayaw pang gumising, mga alas 7, gusto mo pa matulog, at least hindi ka, ano mo yun, masisilaw. Kasi black naman itong tent natin. Ito yung isang pintuan. Tapos yung sobra, ilalagay ko dito sa dulo. Dito naman sa kabila. Ganun din, lalagay din sa gilid. So, ganyan na siya ngayon. True and true. Oh, ngayon naman, lamesa. Ito naman yun. Ganito lang kataas yung lamesa, pwede na. O itaas ko pa. Parang okay din ganito siya kababa eh, no? Try natin. Pag nabitin, di pwede naman itaas. Pakita ko sa inyo yung cooler bag ko. Kinakabahan ako. Hindi naman siya tumagas. Nagkaroon lang siya ng konting moisture dito sa likod kasi nga nakatumba siya ng ganyan. Sa kabuuan, tuyo pa rin yung bag. At ito yung yelo ko, oh. Buo pa rin. Pero may tubig na siya. Ito ay mineral naman. So, pwede natin inumin yung natunaw na yelo. So, ngayon, kaya inuna ko to kasi para ilagay ko na yung mga pinamaling ko kanina. Lalo na yung burger. Burger part 2 ay ilalagay natin dito para ma-maintain pa rin yung pagiging frozen niya. Dahil nauna ko na siyang binili. Ito, malamig pa. Hindi na ako bumili ng giniling. Burger patty na kaagad from CDO Ulam Burger. Sana masarap to. With cheese pa. So mukhang masarap naman kasi pwede siyang gawing ulam. Try natin. Ngayon, bago natin ilagay sa cooler, inumin muna natin yung ice tubig natin. To. Bagay, kaya hindi siya tumagas kasi naka-plastic nga pala siya. Ngayon, kuha ko ng baso. Yan, mukha tayong barista nito. Ah, lamig. Pinagpawisan yung baso, oh. Sarap ng malamig na tubig. Okay, balik natin yung yelo. Tapos, ito. Siguro balot na rin natin siya sa plastic para sama-sama sila. Yan lang naman yung papalamigin natin. Maghapon na rin ako nasa lansangan. Mukhang okay itong bag na to. Para sa mga kagaya kong motorcycle rider. Tapos cooler siya. Ang galing. Pang 10 liters siya. Ayan. From Quechua. Nabili to sa Decathlon. Malamang ayos. Pero umi-block sana, no? Pero ganito kasi yun, parang trademark ng Quechua, eh, no? Ito namang maliit nating lamesa. Ang gagawin ko dito. Dito ko muna ipapatong yung mga kaldero. Kasi napapansin ko, pag gumagalaw ako, kumikilos ako sa lamesa, nagyuyug-yugan sila. So nagkakatamaan. Ngayon, alam mo yun, habang nagbablog ako, may narinig kang nag-uuntugan yung mga titanium na kaldero. So, dito ko muna sila ipapatong. Mas maganda, bumili pa ako ng isang ganito eh. Kasya pa rin naman sa motor eh. Maganda kasi itong maliit na table na to. Pwede sa mga nag-hiking. Meron kang malinis na platform. Lalagay ko yan dito sa ilalim. Ito na ang kaldero. Sama na natin yung ibang mga kagamitan. Pati nga pala yung kawali. Yan. Napaka-importante sa akin yung mga lagay na ganito. Kahit halo-halo siya. At least sama-sama sila dito. Nandito yung mga hooks, magnets, and light. Kapag meron kayong mga biniling items tapos nakabalot sila sa mga ganito, it's either ganitong balot or mesh, itabi nyo. Kasi magagamit yan sa pagka-camping. Lalo na sa mga maliliit na gamit niyo kagaya nga tingnan nyo. Buhos kong ganyan. Oh, diba?
Imagine kung wala siyang balot na ganyan, sabog-sabog sila dun sa motor. Kaya ito, from keep hike pa to. Wala na akong masyadong gamit na keep hike eh. Actually, wala akong dalang keep hike ngayon. Pero ito yung balot niya, nagamit ko pa rin sa ibang bagay, di ba? Ngayon, isasabit ko pa rin tong mga hooks na to, lahat. Kasi para, di ba, sama-sama sila. Pero ang isasabit ko lang yung mga kutsara, tinidor, kutsilyo, at total, wala naman siyang katabi. Yung kawali, isabit ko na rin. Tsaka yung baso, pag-iwalayin ko na lang sila. Tignan natin kung sasayad. Di siya sumayad. Goods! Tapos, dito yung baso. Dito naman sa kabila, isasabit natin itong mga to. Pati ito. Meron pa nga palang naligaw na isa dito. Itong hindi tupi na panghalo. Panghalo nga ba tawag dito? Steerer. Ngayon, etong mga ilaw natin, mukhang hindi magagamit kasi tatad ng ilaw dito. Pagkatapos, yung mga magnetic hook natin, hindi na siguro natin magagamit muna ngayon. Tapos, ang dami kong baterya. Naipon na naman. Ngayon, may nakita ako sa ibang platform na merong rechargeable batteries na ganito rin. Tapos, meron siyang charging dock. Pwedeng 6 hanggang 8. Ngayon, order ako ng siguro pang 8 kasi kasama yung pang RC ko eh. 4 yung kailangan doon. Then, 4 din para sa light bulbs. So, yun, yung pang 8 ang kukunin natin. Para hindi na ako lagi nagpapalit ng ganito, di ba? Charge na lang. Sana tumagal. Ito namang mga kaldero. Ayun nga, ilalagay natin sa ilalim. Pero, pag-iwaiwalayin ko na sila. Ito namang plato, ilalagay ko dito sa ilalim para madaling abutin. Yun, naririnig nyo pa lang, di ba? Nagagasgasan sila. Medyo annoying sa tenga. Hindi siya ASMR. Iba eh. Iba yung dating eh, no? So, dito yan. Yung mga kaldero, itataob natin sa ilalim. Ngayon, walang maingay. Ang sarap mag-ayos ng gamit kasi kita nyo, ang laki ng compartment ko. Kumbaga, dito na lang ako kumikilos eh. Dito, yung box na to, tsaka yung bag sa top box. Okay, pakita ko naman muna sa inyo itong remote ng aking RC. So, meron na palang battery dito, no? Sumobra. Yung remote ng aking RC, ito kasi tatak niya is Vanquish. US brand siya, no? So, sa US siya nabibili. Pero mayroong mga nag-i-import dito sa Pilipinas. Sa mga gustong bumili, search nyo lang yung mga Vanquish RC dito sa Pilipinas. So, yun, nagiging dalawa siya kasi pag hiniwalay mo, isushoot mo kasi dito yung battery. Hindi ko alam bakit ginawa ng Vanquish na kailangan pantanggalin to. Kung pwede naman dito na lang tanggalin yung takip. Di ba bakit kasama to? Or baka, para hindi masyado malaki sa space, at least, yan, ganyan lang siya kaliit. Di ba? Pag pilikpatong mo. Kasi kung kasama to, tapos ito lang yung natatanggal, malaki masyado. So, mahirap siyang itago. So, okay. Gets ko na rin yung point nila. Ngayon, dito siya ipapasok. Pakita ko sa inyo. Ito, para tayong nagre-reload eh, no? So, andito na sa loob yung battery. Ngayon, i-slide mo lang to. Then, kasa. Tapos testing natin, baka lobat pala. Iyon o. 6.1 volts. Ayan, standby natin yan dito. Mas maganda yata kung isagad ko na lang sa dulo itong tent para hindi na ako lumulusot sa kabila. Kasi parang mahirap kung galing ako dito and then tatawid ako ng ganyan, di ba? Hindi, isagad ko na lang. So ngayon, isasara ko muna tong likod. Ayan. Di ba? Tapos, move natin to. Hindi ko na inassemble yung aking upuan kasi nga ang dami namang upuan dito. Oh, di ba? Pagka gusto ko magugas ng kamay, di ba? Kapag gustong kumain, di ba? Para akong barista dito. Ayun oh. May mga lamp pa oh. Galing. Tingnan nyo tong cooler bag oh. Sakto pa siya sa upuan ng Zontes natin. Medyo nakaangat lang siya kasi nandito sa ilalim yung mga mineral water natin, di ba? Pero still oh. Tsaka ang maganda pa dito, dahil bag siya, pwede mong, di ba, pitpitin. So hindi siya hard kagaya ng mga cooler natin. Like yung cooler ko, dun sa van natin, di ba? Ito, kapag walang laman, maliit lang siya. Pag may laman, ganyan siya. So kasya 10 liters. So, di ba? Tsaka legit, hindi naman siya tumatagos oh. Tuyo.
Kaya okay, di ba? Sakto pa, ang ganda. Buti na lang, binigyan tayo ng ganito nung follower natin, no? Sana may black na ito, mas okay. Pero okay naman siya. Gusto ko lang talaga all black. Ang linis dito. Para akong nasa, may kaibigan yung mother ko kasi nun, mayaman siya. Ngayon, may pagka-US yung team ng bahay nila. Parang ganito. Tingnan nyo, wala mang agyo, oh. Hindi ko minamadali yung pag-setup kasi nga gusto ko magluto ng gabi na. Kasi parang ang hirap naman kung nag-start ako ng maliwanag tas maya-maya dumidilim na, di ba? E di start na lang natin ng madilim na para yung vibe ba, gabi ka agad. Tsaka gusto ko ipakita sa inyo, ang ganda dito pag hapon na. Kita nyo yung kulay ng langit, oh. So yung araw, dapat kasi nasisinagan pa rin tayo ng liwanag eh. Pero dahil may bundok doon, natakpan na siya ng bundok, kaya ganyan yung kulay. Ganda dito pagkahapon nga, Tapos ito, ang ganda nito. Ang ganda sa mata. Di ba? Nakita nyo? Kesa yung madali natin na makapagluto. Appreciate muna natin yung gantong oras para ma-experience mo ulit yung gantong pagkakataon. Kinabukasan na naman yun. Bigyan natin ng ilang segundo, mga 5 seconds na tahimik para ma-feel ninyo kung gaano katahimik at kaganda dito. Sarap pumikit, di ba? Ito pa yung malupit. Oh. Yeah. Hindi mukhang luma yung mga gamit dito. Ito mukhang bagong pintura lang eh. Oh. Ganda nakikita. Ay, sumayad. Sorry. Ganda oh. Walang kalawang yung kadena. Kumbaga, ang nangyari, para akong in-invite ng kaibigan ko sa kanyang bahay, sa kanyang property, and na nagkataon lang, nagka-camping tayo. So, syempre, ano pang gagawin natin dito, di ba? Pinagkatiwala nila sa atin yung lote nila. Di ba? Salamat sa owner ng lupa na to. Kita niyo yung view. Yan ang maganda dito. Buti nga naisip nila to eh. Okay guys, gabi na. Ayan, hindi nakita yung bundok, no? So, natuwa lang ako kasi ang ganda ng pwesto natin. Para akong nasa garden. May background pa na halaman, tapos may nakapaligid pang mga halaman, di ba? Ang cool niyang tignan kasi yung mga ilaw is very warm. Oh, wow, ang liwanag, di ba? Hindi ko na nga kailangan mag-flashlight. So, hindi mo na magagamit yung mga malupitang ilaw natin kasi tad-tad ng ilaw dito. Tsaka, alam nyo ba, parang ako pa lang yata yung natulog dito sa kusina nila kasi consider as, kusina eh, di ba? Andito yung lutuan eh. Tapos sila daw ay dito nagtatayo ng long table para silang mga relatives is dito kakain din. Dito magpe-prepare ng food. Pero ang ganda talaga, promise. Tingnan nyo naman, oh. Di ba? So, pwede naman nating i-off yung ilaw mamaya. Pakita ko sa inyo. But ngayon, since gabi na, magluluto na tayo. Yan. Naalala ko nga pala. Kaya ko nga pala itinataas yung lamesa ko kasi sumasayad yung mga kaldero kapag sinabit ko. Pero ngayon, hindi na natin kailangan ng upuan eh, no? Para nababawasan yung bitbit natin eh, no? Kaso ang problema, pagka gusto mo namang upo sa ibang pwesto, wala kang maupuan. Yeah, ang dami kong pinamili ngayon. Pati yung nagtitinda, nagpaka. Ito yung para sa burger natin at mukhang merong natunaw dito. Yung quick met, baka, hindi naman. Okay, yung tumutulo is yung yung dahil sa manok. Ilalagay ko muna siya dito sa side para mababawasan yung mga kalat dito. Kulang ko ng plato. Okay. Ayan yung manok. Yung mga raw, dito natin lagay para mahugasan. Ilagay ko na lang dito sa lababo para hindi tayo nagdudumi dito. Hugasan ko muna lahat. Oh, natunaw yung aking butter. Yung manok ko, ang laki. Pati yung breast part ng chicken. Tignan nyo yung quarter leg sa kanila. Oh, ang lapad. Pero sulit to. Tatanggalin ko na sa balot kasi ganun din naman mamaya para mahugasan lang. Yan. Tingnan nyo yung butter. Naging mayonnaise. Yung butter ay magagamit bukas. Kaya dapat ito ay malamigan para bumalik siya sa dati niyang shape na rectangle.
Oops! Ayaw magpaluto. Gusto lumayas eh. Nalaglag po yung bawang sibuyas. Ang sosyal ng background. Parang butas yung aking oil. Butas nga. Naku po. Pamprito natin yan ng manok kung matatapon. Sayang yung mantika. Lalagay ko muna siya dito. Yan. Dito muna. Ang unahin, hiwain ang mga hotdog. Ngayon, tatsantsayin ko na lang kung ilan yung ilalagay ko sa sopas. Kasi hindi naman pwedeng puro hotdog ang laman. Chicken hotdog kasi chicken sopas yung gagawin natin. So matotal, 6 yung hotdog. Siguro ang ilalagay ko 3. Pagkatapos, yung isa pang 3, pipirtuin ko kasama nung manok. Mukhang masarap yung hotdog na binigay nila. May cheese sa gitna. Okay, ang next naman, yung ham. Etong ham ko mukhang sobra. Hatiin ko muna sa gitna. Dapat ito kwadra-kwadrado. Para pareho sila ng carrots. Hindi ko marunong maghiwa. Yan. Dapat square-square yan eh. Okay, so ito yung breast. Hindi lahat ito magagamit eh, no? Daming sobra kahit 1/4 na yung binili ko. Ngayon, hihiwain ko lang to. Oh, lambot ng meat. Ganun pala yung chicken breast pagka raw, no? Akala ko makunat kasing kunat ng beef. Siguro ito kalahati lang. Laman lang yung kukunin natin, siyempre. So, ang paghihiwa naman dito ay puro Bahaba. yan. Ganyan ang itsura ng manok natin. Para akong nagchi-chicken fillet, ah. Dito naman tayo sa ating Quarter leg. hugas-hugas lang. So, ito ay titimplahan natin ng salt and pepper lamang. Kasya ba sa lutuan ko to? Kasya. Sige, ganoon na lang. Hihiwain na lang natin yung manok. Yan. Bakit di naman frozen to, no? Pero at least, nakikita ko kasi may hiwa dito. Ginaya ko lang. So, tapos na to. Patong ko ulit dito sa mga raw. Ngayon, ang next naman ay carrots. Ang sarap palang magluto pagka nakaharap ka sa lababo, no? Para akong may cooking show dito. Bago ko balatan, putulin ko na to. Tapos, yan. Babalatan ko siya. Alam ko, pag ganyan lang binabalatan to, di ba? Yan ang itsura ng carrots. Pwede ko nang hiwain. Para may basurahan tayo. Ayan yung mga carrots. Ito talaga, repolyo. Nung nagluto ako ng burger, Imbis na ito yata yung ibibigay niya, tama? ito yung nabigay. Tama ba? Pareho kasi sila ng itsura. Ngayon, ito ay chachap-chapin to ng maliliit eh. So, hatiin ko muna. Konti lang kasi yung kailangan dahil maliit lang yung lutuan. Tsaka ako lang mag-isa yung kakain. Di ba mabilis lang to? Masugat ako. Ang perfect naman nito. Tingnan mo naman yung pagkakahiwa, oh. Pang professional. Ito na yung last na hihiwain, tong bawang sibuyas. Mali ako eh. Dapat 2 sibuyas eh. So, ang gagawin ko, hatiin ko na lang sa gitna to. Since konti lang naman yung luluto natin sa sapas. And then dito, siguro mga 4 na bawang. Then, etong sibuyas. Ano kaya magiging itsura ng... Sabagay, sa burger, konti lang naman yung sibuyas, di ba? Kung minsan nga, 2 bilog lang ng sibuyas na to yung ginagamit nila, no? So, ito ay hatiin natin sa gitna. Siguro, mas lamang ng konti yung ititira natin bukas. Yan, okay na yun. Ayan. Ganyan lang. Ang sarap pagkakatabi mo yung lababo, ano? Kaya yung iba, nag-enjoy sila magluto kasi ganito, no? Pero imagine kung araw-araw gano'n, no? Di mo alam kung ano iluluto mo, no? Di mo alam kung anong putahe, no? Ngayon, ang napansin ko, medyo malakas yung aura ng mga langgam dito, tsaka malalaki. So, para maiwasan natin na langgamin tayo banda dun sa aking tulugan, iabanti natin dito yung ating lamesa. Pagkatapos, kailangan natin i-assemble yung ating camping chair kasi wala akong maupuan eh. Meron dun plastic eh, pero mukhang mataas siya. So, yun na lang. Yeah. Ito kasi yan.
Alright. Yan ang ating sangkap. May kulang pa pala. Nilagay ko nga pala dito yung mga condiments. Ay, seasoning. Ito pala. Yan, kailangan natin to. Alright, pwede na tayo magluto. Dito ko na dire-diretsong lulutuin. Kahit mag-isa dito na rin. Dahil alam nyo naman, may sabaw yung sopas, di ba? So, kailangan dyan. Ngayon, kailangan din natin ng evaporada. So, advice ko lang ha, sa mga magbubukas na ito, punasan nyo muna yung itaas. Kung pwede hugasan ninyo. Kasi hindi nyo alam, baka maihian ng daga, nadaanan ng ipis. Hindi mo alam kung paano hinandle to eh. Tsaka baka may kalawang, di ba? Kaya napaka-importante. Check nyo muna, linisin nyo. Tapos, hindi ko i-advise na bubuksan nyo to ng kutsilyo. Kasi masisira yung ngipin ng kutsilyo, di ba? Ngayon, meron akong ganito. Ito, pinakita ko na dati. Pang-army siya. So, pambukas to ng lata. Tignan niyo. I-place mo lang ng ganyan. And then, ikot mo lang. Yun, no? Ayun yung butas, oh. O, diba? Tapos, syempre, dahil ibubuhos ko yung laman nito, bigyan mo rin ng butas sa kabila. Ay, ko. Para may, ano siya, yung pasingawan ng hangin. Oh. Dalawa na yung butas, diba? Standby muna natin. Okay, para sa ating sopas, ito ang mga sangkap. May kasama lang na fried chicken. So, yan. Kasi yun yung partner ng ating sopas ngayon. Siseparate ko lang yung hindi kasama. Ayan, para maayos lang yung ating table. Okay? Alright, pisa na natin ang pagluluto. Ang first na gagawin ay igigisa ang bawang sibuyas. So, lalagyan natin ng konting mantika. Mabilis lang talagang uminit to, no? Tapos lalagyan ng butter. Dapat sa non-stick frying pan kasi ito eh. Lagay ko na yung bawang. Tapos ang sibuyas. Ilagay ang manok. Parang ang lalaki ng manok ko ah. Pertuin lang natin siya ng konti hanggang sa mag-golden brown. Lalagyan natin ng konting patis. Haluin-luin lang. Paminta. Dapat sa non-stick frying pan to or non-stick na kaldero ganito. Pero ito lang kasi yung meron ako ngayon. So yun. Hindi kasi tumatagal yung non-stick sa akin dahil nagbabibrate yung motor. So nagkakaskasan sila. Kaya nagagasgas. Eh unhealthy pagka, 'di ba, nagasgas na yung non-stick frying pan, no? Kapag natansya mong medyo luto na, lagay mo na yung carrots. Medyo matagal din kasing niluluto yung carrots, gawa ng matigas siya. Kaya nilalagay ito sa kalagitnaan ng proseso. Tapos yan, tutubigan mo na. Hindi ko lang matansya eh. Tingin ko konti pa. Yan. Konti pa. Yan. Tapos takpan. Check natin. Wah! Grabe. Lumabo yung lens. Kumusta kaya to? Medyo matigas pa yung carrots eh. O, nararamdaman ko sa steerer ko. Palambutin pa natin ng konti. Pwede na siguro to. Nabawasan na yung sabaw. Ito naman yung next. Siguro yan. Pwede na yan. After ng almost 5 minutes, lagay na natin yung ibang sangkap. Yan. Tapos
Tapos, yung evaporada. Ang last step, lagyan ng paminta. Tapos asin. Kinahanap ko yung chicken broth cube. Hindi ako nabigyan nung nagtitinda. Mukhang nakalimutan yata. Tapos, na nga, ilalagay natin yung repolyo. Tansyahin lang natin. Kasi habang naghihiwa ka, hindi mo rin matansya kung sapat na ba o kulang eh. Gawin natin. Mukhang sapat na to. Sobra yung nahiwa kong repolyo. Kuluan lang natin ng konti para sa repolyo. Mukha na siyang sopas. Mukhang pwede na to. Tigman muna natin yung sabaw. Sumobra yung gatas. Sobrang creamy. Tapos, samahan natin ng macaroni. Yan. Actually, sa dami ng sangkap ng sopas ko, kahit wala ng partner na manok to eh. Sa manok, medyo matabang. Siguro dahil wala ng chicken broth cube. Yung macaroni ko, sarap ng macaroni. Makunat-kunat. Pero, siyempre, magluluto pa tayo ng manok. Baka yung kunat ng macaroni natin ngayon, mamaya, masyado na siya malambot. Sarap nguyain ng macaroni. Nakaka-addict. Yung hotdog, last na lang. Gutom na kasi ako eh. Hotdog. Ang lambot ng hotdog. Init. Pwede na to. Sarap, sarap. Sobrang creamy lang pero okay lang. Healthy naman. Gatas yun, di ba? Tatabi ko lang yan dito. Yung manok naman. Kaya bumili ako ng maraming mantika. Kasi ilulubog ko sa mantika yung manok. Ngayon, titimplahan lang natin to ng salt and pepper. Sarap niyan. Tapos, yung mantika. Ay, ang daming mantika nito. Grabe. Ito mukhang mainit na to. Mapapaso yata ako nito. Let's go. Bahala na. Grabe, bumulwak. Init niyan. Matindi to, matindi. Move natin ng konti. Ganito ang masarap magprito ng manok, aray ko. Lubog sa mantika, di ba? Yung mga tumalsik na mantika dito, ito yung lalanggamin sigurado. Kasi may lashes siya na manok eh. Grabe, napaso yata ako. Mamaya ko na punasan yung lamesa kasi pahintuin ko lang yung pagtalsik kasi sayang yung pagod. Sarap ng amoy ng fried chicken eh, no? Kung may breading pa to, mas masarap. Pero gusto ko talaga salt and pepper lang. Gusto kong malasahan yung balat na maalat-alat at may konting paminta. Baliktarin na natin to at para magkaalaman na. Ah! Grabe, tumatalsik pa rin. Pwede ko nang ilagay yung hotdog niyan. Yan, oh. Aray ko. Ah! Hotdog na lang, wag na yung ham. Mukhang okay na tong hotdog ah. Hindi ko na tuloy nahiwa yung hotdog, pero okay lang. Sa mga nagtitinda ng fishball, hindi naman nila hinihiwa yung hotdog, di ba? Yung manok, maputla pa. Tutuin pa natin ng todo. Etong hotdog, okay na to. Lumulutang na siya, no? Sarap papakin nito. Palamigin ko lang. Sarap ng manok. Ang laki! Wow! Mukhang pwede na rin to. Malutong-lutong na. Mukhang mas kailangan niyang maluto dito banda. Konti pa. Mga 5 minutes. Pwede na to. Nasusunog na siya. Nagkakaroon na siya ng balat. Yeah. Grabe. Sobrang messy. Nagsabog-sabog yung mga mantika.
Ay! Saan napunta yung sabaw? Tingnan yung sabaw. Nasaan napunta? Inabsorb ng macaroni. Epic na naman yung gawa ko. May sabaw lang to kanina eh. Hindi naman natapon eh. Sa bagay, ang sopas, di ba, kung minsan konti lang yung sabaw. Sa Jollibee nga, di ba, malapot lang yung sabaw nun. No? So, sige, okay lang. Ano ba yan? Ano nangyari? Hindi, may sarsa naman. Alright. Ito yung itsura ng aking dried sopas. Tapos, sama ng manok at hotdog. Tara, kain po tayo. This is it. Meron akong gusto ng macaroni eh. Yung maliit lang. Ito yung standard size siya. Creamy. Lasang-lasa yung gatas. So, ito yung magiging kanin mo ngayon. Itong macaroni. Tikman ko yung hotdog. Sarap talaga pag prito. Parang yung hotdog sa mga nagpipisbolan. Sarap nito. Tapos yung manok naman. Habang mainit. Mabihiwala yung buto sa laman. Grabe. Sandali, wala nga pala akong ketchup, no? Yung ketchup ko kasi doon pang burger eh. Pwede na to. Tingnan nga. Yun ang gusto ko. Maalat-alat. Sarap. Usok-usok pa. Ang laki nito. Sa manok pa lang, busog na ako eh. Pakinggan nyo yung balat. Masarap ito sa suka. Yan. Dahil medyo maalat-alat naman yung manok natin, di ko nalalagyan ng asin yung suka. Parang pang-neutralize siya. Pero, may good news ako. Meron silang tanim na sili dito, kaya Galing Para akong nakatira sa garden. eto yun, nasipat ko kanina. Sabi ng may-ari, pwede daw tayong kumuha eh. Ayan. Kuha tayo ng dalawa. Ito, sariwang bunga. Marami pa silang bunga, green yung kulay. Sarap din yan, green. Ito yung nakuha kong sili. Nice one. Hugasan muna natin. Nag-over the bakod na ako. Yan. Saka natin putol-putulin. Tsaka natin tikman. Oops! Walang matatakam. Ano? Kulang na lang, boy bawang Asim! Naamoy ko pa lang. Anghang. Sige. Kaya. Pre, try natin sa manok. Ang sarap. Sopas. Sakto may gatas to. Pampatanggal ng anghang.
Asim. Ang ganda ng pagkakaluto sa manok. Ang lambot. Gulat ako. Akala ko kung ano. Yung tuko, pagka magtutuko na siya, kumukuha pala siya ng buwelo. Parang naka-mic siya, no? Pinahiram ako ng cooler ng may-ari. Kaya yung ibang frozen meat, nilipad ko dito. Tapos, nagpabili ako ng ito. Isang malamig na sito. Ayoko ng green. Gusto ko pula. Ngayon, dahil maliit yung titanium na baso ko, ito yung gagawin kong baso. Tapos, ang gagawin ko, magpuputol ako ng yelo. Tignan mo yung yelo. Ang laki. Huli kong naranasan to nung piyesta sa baryo namin eh. Pwede na to. Ay, pagkasarap. C2 yung red. Ang lamig. Parang naamoy ko bigla yung Red Horse. Uy, sito to hindi to alak. Siguro yung cooler, dati pinaglagyan ng Red Horse, no? Angas. Malamig pa sigurado bukas to. Dahil tapos na rin tayong magpanggap maging chef, pwede na nating bawasan yung ilaw. Kasi masyado siyang maraming ilaw eh. Switch ko lang sa likod. Tignan natin kung anong mawawala. Saan yun? Okay. Ano tong isa? Walang nangyayari. Wala. Doon ako sa kabila. Okay, so hindi ko pwedeng patayin yung nakatutok sa bakod. Hindi rin dyan. Saan yung switch nitong bilog-bilog? Sa dami ng switch dito, hindi ko na maalala yung sinabi ng may-ari. Kung hindi ko ma-off to, problema to. Kasi, ito yung gusto kong ma-off eh. Nasaan yung switch nito? Eto lang naman yun. Baka ito, nakasaksak eh. Ayun! So, yun. Hindi na masyado kita yung sa loob, no? Yung dito, dapat may liwanag talaga. Kasi nakatutok doon eh. Tsaka para yung mga, parang bubuyog yun eh. Dumadapo kasi sa ilaw. Para hindi sila dito. Habang nagiinit tayo ng tubig, check naman natin yung kanilang CR. Ganda ng tiles nila dito, no? Parang sa bahay lang, oh. Alam na alam may pera yung may-ari. Yung mga materials na ginagamit dito, hindi basta-basta. Okay, so ito naman yung CR nila. Sa unang tingin, malilito ka kung nasan yung doorknob, kung paano buksan. Hindi mo alam kung left or right siya binubuksan or kung sliding yung door ba siya. Kasi tingnan nyo, walang, anong bang kulay ito? Brown? So ito yan. Yan yung lock niya, pang pintura yun. So ayan, buksan natin ngayon. Ayan, ganyan yung CR niya. Toilet, may shower, may gripo. Ayan yung balde. Siguro ito na rin yung gagamitin ko. May tubig naman to. Ayan. Ayan, may lagayan, salamin, switch ng ilaw, pagsara ng pinto. Ayan yung lock. Mayroon siyang sabitan ng damit. Medyo kaya ka lang dungawin dito. Parang ganito. Hello, may tao ba dyan? Ito, ang ganda na ito. Para talaga siyang buwan. Di ba pag nasisinaga ng araw, may ganyan siya, oh. Parang tunay, no? Kunin naman natin ang ating damit. Diba? Yun at yun din. Wala namang ibang camper, so lalagay ko na kagad yung mga damit dito sa CR. Hula ko, okay na to.
O, diba? Ang init. Mainit, mainit, mainit. Sarap maligo. Eto, maliligo na ako. So, sa mga kapwa ko, solo camper. At kapag natsyempuan ninyong kayo lang mag-isa sa buong campsite, isa sa pinaka nakakatakot, yung maliligo ka na at iiwan mo yung mga gamit mo. So, dalawa yan eh. Sa magnanakaw, tsaka sa aswang. Pwede magparamdam o biglang gumanon sa'yo habang naliligo ka. Pangalawa, habang naliligo ka, pwedeng masalisiyan ka. Kaya isipin niyo yung mga gamit ninyo. Paulit-ulit kong sinasabi yan. Ilak ninyo sa top box, ilak ninyo sa compartment. Or kung wala kayong mapag-iwanan, dalhin nyo sa CR. Like ako, kahit na merong lock yung motor ko, dala ko yung cellphone ko. Di bali nang mawalan na ako ng pera, lahat ng yon, wag lang yung cellphone. Di ba? So yun, ingat lang kayo. At ako'y maliligo na. Dapat talasan ninyo at maging handa sa kahit anong posibleng mangyari. Sarap matulog. Alam nyo, pinakamasarap matulog yung papagurin mo muna yung sarili mo. Para kapag higa mo, tuloy-tuloy na ang biyahe. Madalas kasi sa akin, pag matutulog, ang dami mo pang nai-imagine, ang dami pang naiisip, ang dami mong plano. Kaya abutin ka ng madaling araw, nakakaplano. Alright, hindi ko sisiguradong magigising ako ng maaga. Gusto ko sanang makita ng maaga tong bundok ng Zambales pero duda ko. Basta ang alam ko, masarap matulog dito. Dahil sobrang tahimik. Ang sarap pakinggan ng mga ibon. Narinig niyo ba? Grabe. Good night. Ang sarap dito. Good night everybody. Yeah. Oo nga, maganda. Ganda ng bundok. Dito sa ground, maganda nga nakikita yung bundok pag umaga. Kasi doon sumisikat yung araw eh. Para siyang wallpaper, pero napakalayo niya. Kaya pag tinignan mo, parang nare-relax yung mata mo. Wala lang masyadong puno, hindi siya masyado green. Mas dominant yung brown. Itong malupit, pag gising mo, maghihilamos ka, di ba? Diyan lang ako maghihilamos. Init ng tubig. Ayun, lumamig na. Presko. Imagine mo, ikaw may-ari ng lupa na tong. Ang sarap eh. Ayaw mo nang umuwi ng city. Well, syempre, kung dito ka naman lumaki, tas pag pupunta ka sa city, medyo, syempre, masaya, di ba? Maraming tao. Pero darating ang oras na mananawa ka sa syudad. Sa dami ng tao, sa dami ng sasakyan, sa kapal ng polusyon, babalik at babalik ka pa rin sa nature. Ilipat ko lang to, nabibilad siya. Excited na ba kayo? Ito na ang rest back natin sa burger. Nabilad yung cooler. Ang init niya. Johnny Walker pa tong cooler na to. Check, check, check. Uy, may yelo pa. Ang lamig.
Dito sa kitchen nila, may nakita ko gabing non-stick frying pan. Kaya yun ang gagamitin natin. Ito. Lipat lang natin. Ito tubig lang to eh. Malanggam kasi talaga dito, kaya yung mga ulam-ulam, pinapatong nila sa may tubig, ganun, para hindi akyatin. Eh tayo, dahil sanay na nagka-camp, alam ko na yung ugali ng mga langgam. Kaya kung makikita nyo yung pwesto ko, kahit doon tayo nagtalsik-talsik ng mantika, walang langgam. Ang partner ng burger, di ba, french fries. Wala naman akong patatas. Gagawin natin, gagawa tayo ng spam fries para matindi yung rest back natin. Then, ito yung buns. Ito pang burger talaga yung buns kasi may seasoning siya sa taas. Oh. Siyempre yung ating mustard. Then yung iba ay nasa lababo. Oh, ito yung ating ketchup. Ito lahat yung ingredients. So bago ako magluto, gagawin ko muna yung kanyang sarsa. Yung mustard, ketchup, mayonnaise, gano'n. So, pakita ko sa inyo yung proseso. Ketchup. Sa mga motocamper, ito yung magandang ketchup kasi flexible siya eh. Hindi kagaya nung binili ko dati na bote. Yung base natin is ketchup, kahit konti lang. Ito lang, ang mayonnaise hindi pa naglalabas yata na ganito. Ayan, tingnan nyo. Mas maganda meron, no? Tapos mayonnaise. Yan. Mustard. Pwede na ba yan? Tapos, garlic powder. Oh, paprika. Asin. Wala na, no? Ito na siguro yan. Pwede na nating halu-haluin. Okay. Hindi ko alam lasa na ito. Tikman natin. Maasim-asim. Pwede na. Tapos, eto naman yung cheese ko. Quick melt. Ayan. Magnolia. Oo, totoo nga. Itong cheese na to malambot. So, mali. Dapat to. Nilagay ko muna sa yelo para, may slice natin. Ano siya, para siyang basta natutunaw siya, Hatiin ko sa gitna. Ayan, bubuksan natin sa gitna. Para kukutsarain na lang natin yung cheese. Anyway, ganun din naman yun Matutunaw din naman to Mas maganda sana kung yung square na quick melt siya, But anyway, cheese is cheese. Okay na rin to. Gusto ko makita ko to na tumutulo mamaya. Lagay natin sa platito. Yan. Nag-chat yung may-ari. Meron daw silang ganito. Mas aesthetic daw. Oh, ganda Kapal nung ilalim niya Meron siyang yung bilog. Naka-focus dito yung init. Tapos ganyan siya Oh, ito na lang. Yan. Aesthetic. Parang pinaghandaan talaga yung pag-burger natin. So, tatabi ko muna tong bilog. So, ngayon, ang gagawin ko ay maghihiwa muna ako ng mga ingredients. Ito, legit, lettuce na siguro to, So, yung lettuce ay, hindi naman kinakat to. Kumbaga, kinukuha lang yung dahon-dahon. So, ito yung kamatis. Siyempre, ang paghihiwa sa kamatis is pabilog dapat. Pero kapalin natin kasi na nadudurog siya Yan. So, yung gitna lang kukunin natin. Kaya 3 kamatis yung binili ko. Siguro 2 burger yung magagawa ko ngayon. Tigda 2 kamatis. Pwede na to. Yung sibuyas. Yan, tatabi natin yung kamatis dito. Sa onion naman, karamihan pabilog pero ako na lang, paano ba to? Pabilog na lang din? Half moon, ganyan. Total 2 burger lang naman ang gagawin natin. Makapal. Yan. Ito na lang pipino. Ay, sandali. Binabalatan ba to? Sandali, binabalatan yata to. Pero sige, balatan ko muna nga. Tama ba? Binabalatan? Parang hindi naman. Pag kasi hindi mo binalatan, matigas yung balat. Sige, balatan ko na. Madali naman siyang balatan pala Alright, ito na yung pipino. Siyempre, parang kamatis lang din ang hiwa. 4 ang kailangan natin dito. Yan. Ayan ang aking mga ingredients. The moment of truth. Kung merong Chef Boy Logro, ako si Chef Boy Rongo. Corny. Stop it. So, ito yung nabili nating burger. Ready-made para hindi na tayo mahirapan. CDO, ulam burger. Naka-plastic pala siya para paglagay mo. Ayun Kaso manipis lang siya, Anyway, gagawin ko, 2
patty sa isang burger. Since 6, yes, sige, 6. Ito yung giniling na malambot, o di ba? Start na natin yung kalan. Yan. 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 Lagay natin 4. Pak! Pak! Ang alam ko habang niluluto siya, lalagyan siya ng paminta. Tapos asin. Right? Baliktarin na natin kaya. Yan. Siguro naman masarap to. Kasi ulam burger to. Habang niluluto siyang ganyan, base sa nakikita ko, is nilalagyan na nila ng, tama ba to? Ano bang mauuna? Mali. Siguro yung sibuyas sa gilid, yan. Para maluto kahit pa paano, yan. Sa gilid yung sibuyas. Tapos yung quick melt ang ilalagay sa taas, di ba? Yan. Dami Sandok bahala na yung ginagawa ko Pa-flat natin ngayon para pumantay. Parang ice cream pala to. Ang dami kong cheese. Parang mali kasi ipagpapatungin ko nga pala to. The more the better. Tanggalin natin yung isang cheese na talagay natin dito. Para maganda yung layering ng burger. May layering pa. Kasi ito ipapatong natin sa taas niyan. Hindi para pang mantika na lang yung cheese. Tamang-tama. Hindi na pala butter yung ilalagay ko. Cheese na lang. Hindi, butter na lang. Okay, mukhang okay na to. Lo, nagdikit-dikit. Okay pala yung cheese na to Okay, so ipapatong natin sa taas yan para double patty. Yan, ito pa. Gitna natin yung sibuyas para maluto. Uy, juicy. So, ilalagay natin sa taas yung mga sibuyas. Tapos yung tinapay. Hindi ko na nilagyan ng butter kasi may cheese naman to. Yung cheese, ano siya, pagka lumalamig, nagtitiken. Alam mo yun, nagdidikit-dikit siya. Grabe yung cheese, parang pizza. Nagra-rubberize. Ayan yung tinapay. Whew! Yung isa hindi masyado naluto na, pero at least mainit na siya. Alright, so lalagay natin yung lettuce dito sa ilalim ng burger. Yan, ganyan. Yan. Lapit ko yung camera para makita nyo. Ayan yung itsura ng burger natin. Oh. Diba? Mukha na siyang burger. Oh. Kompletong laman. Mainit-init pa. Yan ang lettuce. Ito namang isa. Baliktad lang yung pagkaka-layering pero still kompleto. Yung amoy niya, amoy burger dahil dun sa ito. Ngayon, ang gagawin naman natin, spam fries. Ngayon naman, para sa spam fries natin, hiwain lang natin ito ng pahaba. Tapos lalagyan natin ng crispy fry chicken breading. Set aside muna natin yung burger. Yan. Putulin natin sa gitna. Ito, huwag nyo nga araw-arawin to guys Maalat ang spam. Maalat din yung crispy fry. Baka ma-high blood kayo dahil sa akin. So, hatiin ko sa 3. Ganyan yung ginagawa ko. Yan, kung balak nyo man gayahin. Yan. Buksan ang crispy fry. Pag medyo mahangin lang sa outdoor, huwag nyo masyado itaas yung sachet or yung pack. Lilipad sa iyo to. Hindi masyadong mapino tong crispy fry. Mukhang bitin yung isa, no? Di baling sobra. Ayan. Medyo makalat lang siyang ginagawa, no? Yan. So, paisa-isa mo siyang i-roll dyan. Kung gusto nyo basain yung spam, pwede rin. Make sure na nalagyan siya lahat. Kaya dapat sobra-sobra talaga yung ano. Okay, let's go. Wow. Yun, oh. Hindi naman pala siya maingay pagka piniprito Para ka lang naglalaga ng sabon. Yan. Hindi natin tuloy makita. So, ang magagamit natin dito is yung tong. Hindi ko makita yung spam. Paano ko malalaman luto na? Wait natin maging golden brown. Wow, ang ganda! Mukhang masarap to. Hindi, mukhang okay na to Okay na to. Nag-firm na siya, no? Ayoko lumapit baka tumalsik sa akin. Ngayon ang gagawin ko sasaksak ko siya dito sa spam. Yan. Spam fries. Hindi to magkakasya lahat. Kaya yung iba ilalagay ko sa plato. Ang init, aray, ang init ng lata. Then ito naman, last one. Para kung nagtitinda ng manok, no, sa kanto. Mabilis lang pala siya maluto, no. Malalaman mong luto na siya kapag medyo matigas na yung breading, no. Yung spam, malambot talaga yan. Makapal yung pagkakahiwa, Perfect! Tsaka mo samahan ng malamig na sito. Ito na,
ang ating pagkain ngayon. Dan 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 dan. Kain po. Isa pa. Medyo lasa na siyang burger, pero hindi ko nalalasahan yung hinahanap ko na parang pure beef talaga. Alam niyo yung Barney's Burger? Barney's Burger, tama? Basta, yun yung gusto kong burger. Yung makapal yung patty. Yung giniling talaga siya. Yun yung gusto kong malasahan. Pero dito, lasa siyang hamburger na binibenta sa eskwela. Loaded lang siya ng mga sangkap like yung kamatis, ganun, pipino. Naalala ko yung nung high school ako. Ito yung mga tig 25 pesos na burger dati ah. Kung tatanungin nyo naman ako kung masarap o hindi, pwede na. Nasa level siya ng mga tinitinda dun sa eskwela nga namin. Nagpapakompleto sa lasa niya is yung mga kamatis, yung pipino. Masarap yung pipino. Bumagay siya dun sa sarsa. Tapos yung lettuce, malambot, masarap. Nauubos ko siya. Dun sa patty niya, hindi siya masyado malasa. Parang nangingibabaw yung parang arigna ganun. Or binder. Mas nalalasahan ko pa yung pipino. Tsaka yung mustard. Pero comparison dun sa nauna, mas masarap yung ngayon. At eto naman, ang next. Yung spam fries. Medyo nakulangan lang ako sa breading niya. Ang na-imagine ko kasi yung parang breading pang chicken yun. Ito medyo manipis lang yung breading. So, tingnan natin. Medyo malutong yung outer layer. Masarap. Alam niyo naman yung spam, di ba? Masarap. Kanin na lang ang kulang nito. Maalat siya eh. Sarap din. Pambawi sa lasa ng hamburger. Pwede nga palang gawing mala hamburger din itong spam eh. Based din sa label niya. Oh. Pwedeng gawing palaman. Pareho sa sangkap ko. Oh. May lettuce, cheese, kamatis, sibuyas, tsaka mustard. Maalat lang talaga. Tapos samahan mo ng sito. Unhealthy lang tong kinakain natin pero kung paminsan-minsan lang naman for experience. At least nalaman natin yung lasa. Doble alat yung nangyari nito. May breading na. Spam pa. Mas masarap siguro to kung medyo toasted pa ng konti. Dalawang steak okay na sa spam. Tapos ito yung nakikita mo. Gusto ko pa ng spam. Last na lang. Ngayon, pagkatapos kong kumain, magliligpit na ako. Kasi, ang gusto ko, pag pumunta ako doon sa ilog, pagbalik ko dito, kumbaga ready na yung gamit para wala na akong iniisip. Ang ililigpit lang naman ito eh. Madali lang to. So, yun. Bilisan lang natin. Magsasapatos muna ako para mabilis ang kilos. So, unahin natin ang, siyempre, ang upuan. Okay, tapos na tayo maglikpit. Ngayon naman, punta natin yung ilog. Dalhin natin tong RC. Ito kasing
RC ko, wala siyang takbitan sa likod. Para sana pag maglalakad ka, 'di ba? Parang backpack. Itong daanan papunta sa ilog. Sa likod lang ng pader ng private property nila. Ito yung pader. At diretso lang natin itong gasgas na to. Mga 150 meters away. Pwede na nga pala natin to gamitin. Kasi malapit na tayong bumaba sa ilog. So, isasaksak ko lang yung battery niya. So, dito sa bangkish ko, dalawa yung battery. Kabilaan siya. Tapos, on natin. On din natin to. Yan o. Let's go. Ngayon nakaset ng high speed. Ay! Yung RC ko. Dumaan siya sa ano. Dumi ng, ano ba to, baka? Yan o. Di ba? Ito pala ay matarik pababa. Mabuhangin lang naman. Sayang walang masyadong bato, no? Ayan, dahan-dahanin lang natin siyang bababa. Siya yung artista ng ating vlog ngayon. Oh, maganda to pag marami kayo dito. Buha-buhangin, no? Dahan-dahan lang. Oh. Nice. Oh. Dahil naka-high speed, konting pitik lang na aarangkada siya ng malakas eh. Yun na, dudulas-dulas na yung gulong niya kasi medyo mabigat din tong RC ko eh. Sige, gapang. Whoop. Ayan na, nahihirapan na siyang umangat. Oop, grip lang, grip. Oop, malalaglag. Oop, buti na lang 4x4. Oop. Kaya dapat mabigat yung RC talaga. Yun, di siya nalaglag. Kaso doon tayo pupunta eh. Ay, nalaglag na. Wala na. Sige, magdamo ka na dyan. Naku po, dapat pag ganyan, dahan-dahan lang. Makakakuha din siya ng grip. Yan, kaya mo yan. Yan. Naku, wala na. May bato sa gitna. Hindi kaya na mabilis, hindi kaya na mabagal. Mahirap na. Okay. Bagil to. Kuha na natin siya ng buwelo. Medyo nakakalito lang kasi hawak ko yung remote sa isang kamay, yung isang kamay, camera. Let's go. Kayo muna mag-drive guys ha. Kayang-kaya nyo na yan. Yan. Punta tayo hanggang doon sa boundary. Huwag ka lang malalaglag sa ilog. Yan o. Palag kung palag. Pwersahin natin. Oh, may damo. Wala na. Hindi na niya kaya. Sobrang lambot. Dito lang tayo sa gilid. Yan, akyat, akyat, akyat. Uy! Wala talaga. Kahit gulong na ng pan-truck, wala na. Sobrang lambot, humukay na siya. Hindi tayo makakyat, diretso tayong bumaba dito sa gilid ng ilog. Dito walang paakyat, pero sobrang loose. Good luck. Nandito naman tayo sa tabi at magugas tayo ng gulong. Ito, pwede naman siyang pumunta dito kasi waterproof naman to. Hugasan natin yung RC natin ngayon. Alright, bigyan ng montage. Yung ilog dito, ganito lang. Siguro itong mga palay. Tapos malinaw naman yung tubig eh. Lalo dyan sa gitna. Tapos nakita naman natin sa drone, puro mga green yung banda dito. Banda doon, wala na. Siguro yung mga nakatira lang dito sila yung nagtanim dito. Kung maliligo, mukhang pwede kasi malinaw eh. Kung magtatampisaw ka lang dyan, dito yung the best ito. Sarap lang na papakinggan yung agos ng tubig, di ba? Tingnan nyo. Medyo umaambon. Lumamig yung panahon. Pumabor sa akin eh. Nakapaglaro pa ako. Tingnan nyo, ngayon pagbalik natin, nakaligpit na. So ready to ride na tayo. Yun yung sinasabi ko sa inyo. At tip nga pala, sa buhay natin, kailangan bawasan natin yung mamaya na habit. Kung kaya nating iligpit ngayon, kung kaya nating trabahuhin ngayon, huwag na nating pagpabukas. At para bukas, relax ka na. Work hard now, then tomorrow will be your rest day. Oh, di ba? Pagbalik ko dito, ready na yung bag. Meron pa pala akong ayusin dito sa ilalim ng upuan. Tik makalimutan. Hindi ko natatanggalin yung battery. Bibili na ako ng rechargeable para hindi na lagi nagpapalit. Alright, bago tayo umuwi, pakita ko lang sa inyo yung binigay ni ma'am. Related yata sila sa Jack Daniels or nag-work yata si Sir sa Jack Daniels yata. Hindi ko sure pero puro mga Jack Daniels yung mga binigay niya sa akin. At kung mapapansin yung mga gamit nila dito like itong lamp, tingnan natin. Okay, ito meron tayong parang eco bag siya pero bag na tela. So meron tayong bagong pampalengke ngayon. Jack and Coke pa. Collaboration sila. Oh, nice. Oh, ito yung design niya. Oh, yan. Ang galing. Tapos, nakikita nyo to, mga mattings na nilalagay sa lamesa. Binigyan din nila ako ng ganito, mas maliit. Hindi lang isa. Meron pang malaki. Kasi laki nitong isa, oh. Ayan, oh. So, ito yung nilalagay sa table. So, tamang-tama kapag ka nagkape tayo, ito yung ilalagay natin sa table. Waterproof bag.
Meron pang damit. 4 na damit ang binigay nila. Meron tayong pantagay. 6. Eto, meron pang straw na stainless, panghalo. Ay, yung mga baso din. Hindi makukumpleto to kung walang alak. Kasi Jack Daniels nga eh. So pinagdala nila ako ng Jack Daniels na alak. So hindi ako familiar sa mga alak. So maraming salamat kina ma'am and sir. At sana soon magbukas na tong campsite nila. At magsabi lang kayo guys, baka gusto nyong itry yung campsite nila. Try natin pakiusapan para naman ma-experience nyo rin yung na-experience ko dito. Yeah! Alright, ito naman yung masasabi ko sa private property nila. Sa ngayon, hindi pa kasi siya campsite talaga na open for public. So, sa una, kapag kagaya ko dumating kayo ng bandang alas 3 ng hapon, talagang mainit siya kasi wala pa silang tinanim na puno na masisilungan. Dahil gusto nga nila clear muna yung ground. Pero madamo naman siya. Nagkataon lang na summer ngayon. Pagdating naman sa CR, medyo maliit lang. Pero nandun naman yung kailangan mo. May shower, may tubig, may toilet bowl, may sabitan ng damit, may lagay ng sabon. Dalawa pa yung CR na yun. Yung isa under construction pa. May lock naman yung pinto. Pagdating sa kuryente, okay na, may mga outlet, may mga ilaw, may solar, may switch, may wifi naman. So sa mga gustong mag-work from outdoor, pwede kayo doon. Pagdating sa kapaligiran, syempre malinis naman siya kasi wala pa naman iba nagka-camp. Sa surrounding naman ng campsite, wala masyadong kabahayan, kaya wala masyadong ingay. Meron lang nagko-construct ng mga tailless na kagamitan sa pagkain dun sa medyo katabi nilang lupa, pero hindi naman ganun kaingay. Pagdating naman sa gabi, tahimik na. As in, talagang tahimik. Madalang lang yung mga dumadaan na motor kasi sila lang yung mga nandun eh, yung mga nakatira lang eh. Pagdating sa ilog, nakita nyo naman, pwede magtampisaw lang, pero hindi siya kasing open. Kamukha sa Tanay, na mabato, ganon. Sa mga insekto, malanggam lang talaga. Sa size naman ng campsite, maliit lang siya. Kung mag-accommodate kayo ng campers, maganda, solo-solo lang eh, no? Sa ganong itsura, mga 3, okay na eh. Tapos magkakalayo-layo na lang kayo. Pwede rin siya kung grupo, solo ninyo. Mga bagay na dapat pang i-improve doon, yun nga, magtanim muna sila ng puno para may lilim. Para sa akin, magka-camping ka lang naman doon kung gusto mong masolo yung buong bakuran. Kung wala kayong kansin laki nun, kagaya ko, okay siya para sa akin. Alright, nandito na ako sa bahay ng Kaste. Maraming salamat sa mga umabot dito. Yatid nyo ba ako sa bahay? Pwede naman. Diretso na tayo sa ating garahe. Napaaga tayo ngayon. Ang oras ay 4:34 PM. Ngayon, yung gas ko, tingnan nyo. Ayan, 3 bar yung nabawas mula nung nagpakarga tayo kahapon. Sa bagay, malapit lang kasi pinuntahan natin eh. So yun, maraming salamat sa mga nagatid sa akin dito. See you next camping. Paki-comment lang dyan kung van or motor ulit. Alright? Bye-bye guys.